Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa na naririto. Ayan, meron akong isang viewer, syempre ang aking husband, Pastor Oriel. Hallelujah! Magandang hapon po sa bawat isa. Ang aking inawit po ay ang inawit or ang kinompose ni Brother M. Elehorde ang ama namin. Ayan, napakagandang version po ng kanyang pagkakasulat, ng kanyang pagkakakompose. At kung bakit ko ito inawit, sapagkat meron po itong kinalaman sa ating ibabahagi ngayong hapon. Hallelujah! Musta na po kayo? Last Monday po ay hindi po ako nakapag-broadcast sapagkat tayo pong lahat ay nakaranas ng isang typhoon na ang pangalan ay Juan. But thankfully po na dito po sa amin ay hindi naman po masyado kaming naapektuhan. Ano po? At bagamat hindi natin ikinatutuwa, amen, na may mga nasalanta ng bagyo, bagkos tayo po ay nakikiisa upang sila ay ating idulog sa panalangin. Hello, shalom, Sister Melissa Mijares Masangkay. Amen. From where? Hallelujah. So, let us continue po. At ang ating topic ngayon, alam niyo po ang broadcast na ito ay all about the first. Ano po? Lahat ng may kinalaman sa una. Hallelujah. So, last time po ay nakapag-broadcast tayo. At alam ko po na na-review nyo ito. Hopefully, prayingfully na nakakasunod po kayo. Ano po? Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-usal ng isang panalangin. Hallelujah, Ama, sa hapong ito, ako ay dumudulog upang kami ay samahan ng iyong banal na Espiritu. Lukuban kami, bigyan kami ng kaunawaan sa iyong salita, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. So, last time po, our topic is all about the first blood spilled. Naalala niyo po ba? Yung unang dugo na nabubo sa sangkalupaan. Hallelujah. Walang iba kundi ang dugo ng isang animal na ang Diyos mismo ang pumatay. Para ano po? Para pagtakpan ang kahubaran ng tao na nagkasala, walang iba kundi si Adan. At ang pagbubo ng dugo na yon ay simbolo ng pagpapatawad, simbolo ng another dimension of life, simbolo ng pagtatakip ng kahubaran. Hallelujah. Simbolo ito ng biyaya para kay Adan. Amen. Hallelujah. At salamat sapagkat hindi natapos doon sa blood spilled na yon ng animal, sapagkat ito ay isang typology, anino ng darating na dugo na bubuhos saan po? Sa sangkatauhan, at iyon ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung may first blood spilled in the Old Testament in Genesis, there is also a last blood spilled na is kapag papatawad ng lahat. John 1:29, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Sino po yung Lamb of God? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah. Ngayon po ang ating topic ay it is entitled The First Prayer. Ayan, hallelujah, ang unang panalangin. So ang ating teksto ay makikita sa Genesis chapter 4 verse 26. Ang sabi dito, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Amen. So sa book of Genesis, dito po nabanggit, dito po na ating nabasa na ang unang panalangin ay nagsimula sa Genesis chapter 4 verse 26. Nung nilikha ng Diyos ang Garden of Eden, prayer is not essential or a thing. Hindi siya kailangan sa Garden of Eden. Nung nilikha ng Diyos ang earth, ang Garden of Eden kasama ang tao. Bakit po? Because Eden is a place where everything is provided and sufficient, and God said that everything He created is good. So yung Garden of Eden na nilikha ng ating Panginoon ay sufficient. Ibig sabihin sufficient, sapat sa lahat ng mga pagkain. At maganda, mabuti. Hallelujah, perfect ang ginawa ng ating Panginoon. Subalit, hallelujah, bakit
nagkaroon ng panalangin. God is not separated from human nung nandun pa siya sa Garden of Eden. They talk face to face. Hallelujah! Sana all. And they walk together. So sila po ay magkasama si Adan at ang ating Panginoon ay magkasamang naglalakad. Parang BFF, 'di ba? na sila ay physically na mimingle nila ang isa't isa. Hallelujah! At sila'y nag-uusap ng face to face. Nakikita ni Adan ang mukha ng ating Panginoon sapagkat the glory of the Lord is in Adam, na kay Adam. Pero, nung dumating ang pagkakasala, sabi rito, until man fall from sin, nahulog sa pagkakasala ang tao. That God withdraw the Garden of Eden and His presence. Ito na nga, mga kapatid. Hello, Sister Antoinette, Tolomia. Hallelujah. Glory to God. So, ayan na nga po, thank you. Watching from Negros. Hello sa mga taga Negros. Kumusta po kayo dyan? Hello, shalom. Ayan po, nung nasa Garden of Eden, ang tao, hindi pa siya nagkakasala. They walk together, they talk together, they talk face to face. Nagkakakitaan sila ng ating Panginoon. But when man fall from sin, nagkasala ang tao, then that is the beginning na withdraw. Ibig sabihin ng withdraw, inalis ng Panginoon ang Garden of Eden. Hallelujah! At yung Garden of Eden na yun, nandoon ang presensya ng ating Panginoon. Ibig sabihin, God and man became separated. Hallelujah! When man fall from sin, nung nagkasala, ang sabi sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, ang sabi rito, behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you, that He will not hear you. So, ibig sabihin, nung nagkasala ang tao, hallelujah, hindi naman na maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi niya tayo maabot. Hindi rin naman siya bingi para hindi niya tayo marinig. Subalit, ang sinasabi niya sa verse 2 ng Isaiah 59, sabi niya ron, subalit ang iyong kasalanan ang naghihiwalay sa'yo at sa iyong Diyos, na hindi niya itinago niya ang kanyang mukha at hindi niya tayo marinig. Kaya nga kapatid, ito ang hamon sa atin. Kung gusto natin na marinig tayo ng ating Panginoon, take away all the sins, hallelujah, na tinatago natin. Sabi ng Biblia, if I hid iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Sa Tagalog, kung ako ay nagtatago ng kasalanan sa aking puso, ang Diyos ay hindi ako maririnig. Hello po, Pastor Lacandula from Switzerland. Glory to God. Amen. So, yun yung panahon, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo naririnig at nahiwalay na ang tao sa Diyos sapagkat doon sa kasalanan na yan. Hallelujah. Now, so when Adam sinned, God brought them in a new dimension of life, having a burden of the weight of curse towards the ground, to the ground, to man and the woman. So nung nagkasala si Adan, ay inilagay ng Diyos ang tao sa panibagong yugto ng buhay. Dala-dala ang sumpa. Saan? Sa ground. Sa mismong ang lupa ay nasumpa. Kaya nga may mga tumubo dyan na mga nang-iinis. Ano yung mga nang-iinis na yon? Yung thorns and thistles, mga damo. Hallelujah. Ang iinis yan. Pag nagtanim ka, iinisin ka niyan sapagkat sabay din siyang tutubo. At kapag hindi mo binantayan ang iyong halaman, ay kanya itong pupuluputan ng mga baging. Hallelujah. Nasumpa ang ground when man fall from sin. At dala-dala din natin ang sumpa. Yung lalaki ay magtatrabaho, ang babae naman manganganak at napakahirap, napakasakit ng panganganak. Ang iba nga ay namamatay sa
panganganak. Hallelujah. Ganyan tayo dinala ng Panginoon sa new dimension of life. This is the consequence. Ito yung resulta ng ating pagkakamali, mga kapatid. Hallelujah. Now, let us define prayer and why do we need the prayer? Hallelujah. Amen. Sige po, pwede kayong mag-jot down dyan. Pwede nyo po ang dagdagan kung meron po kayong alam kung ano ibig sabihin ng prayer. Prayer is a way of man to communicate to the Creator, to communicate to our Father who is in heaven, as our Lord Jesus Christ taught us in Matthew chapter 6. Pag binasa nyo po ang Gospel of Matthew chapter 6, nandoon po kung paano po tayo tinuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung aking kanta kanina, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Diba? Yun yung itinuro ng ating Panginoon. Hindi yung direct na yun talaga yung kakabisaduhin natin, kundi ito ay pattern kung paano tayo mananalangin. Yun yung prayer, yung paraan natin para kausapin ang ating Panginoon sapagkat hindi na natin nakikita ang Diyos physically. Hindi natin makita ang kanyang mukha. Kailangan maramdaman natin siya. Kailangan makuha natin ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga, there is a need of prayer after we sinned. After na nagkasala na ang tao, doon na pumasok na kailangan na natin ng panalangin. Because the word was stolen when Adam gave the authority to Satan. Hallelujah. Ang mundo, ang pamamahala sa mundo ay ninakaw ni Satanas. Hallelujah. Sapagkat ito ay nadaya tayo ni Satanas, nakapasok siya sa mundo ng tao, hallelujah, sa tao, sa pamamahala ng tao, at kinuha niya ito, hallelujah. Kaya nga, siya na yung tinatawag na ruler of the earth. When in reality, or when in the originally, it was ours. Sa atin yun. Yung earth na ginawa ng Panginoon ay hindi para kay Satanas, para yun sa tao. Subalit, nagkaroon ng tungtungan ng entrance ang dyablo nung tayo ay nagkasala. Kaya nga ang sabi sa Biblia, no, sabi ni Pablo, do not give Satan the foothold. Huwag natin siyang bigyan ng tungtungan sa buhay natin. Amen? Huwag natin siyang bigyan ng pintuan ng entrance. Hallelujah. And so, for us to live in peace, sapagkat naibigay kay Satanas ang pamamahala, so para tayo ay magkaroon ng kapayapaan sapagkat magulo si Satanas. Ang gusto niya ay mandamay sapagkat alam niya na siya'y parurusahan ni Yahweh. Kaya gusto niya mandamay ng tao. Kaya ginugulo ka niya. Sabi nga sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Yan yung pinaka-ultimatum. Kapag inanakawan ka niya, dinag-destroy ka niya, at ang pinaka-last nun, papatayin ka niya, spiritually and physically. Hallelujah. So, kinakailangan natin ng wisdom galing sa Panginoon. Kinakailangan natin magkaroon ng pabor, hallelujah, mula sa ating Panginoon. Proverbs chapter 8 verse 35, ang sabi doon, whoever finds me, find lives and obtain favor from the Lord. Ibig sabihin, we have to find the Lord. Hallelujah. We have to ask God for favor. At yung paghahanap na yun yung start para tayo ay manalangin. Hallelujah. Amen. And we need a prayer. The question is, when did man began to call upon the name of the Lord? Kailan ba nagsimula na ang tao ay maghanap or tumawag ulit sa Panginoon? Ang sabi din sa Genesis chapter 4 verse 26, and to set to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Now, sino ba to si Seth? Sino ba to si Enos? Ayan, dito natin, tingnan natin, isa-isahin natin, sino-sino ba ito? It was in the time when Adam knew his wife again. Ito yung panahon, pag sinabi pong new sa Bible, ang ibig pong sabihin nito ay pagtabi ng lalaki sa babae. So, ito yung panahon na tinabihan, hallelujah, ni Adan
si Eva, hallelujah, at isinilang si Seth, at nabuo si Seth, hallelujah. Although, hindi naman nangangahulugan na ito na after ni Abel, kasi si Abel yung pinaka last, pinakabunso kay Cain at kay Abel. Hindi naman nangangahulugan, wala na sila mga anak. Meron din naman sila mga naging anak diyan, Kaya lang sa panahon ni Seth, dito kasi manggagaling yung replacement kay Abel. Si Seth kasi ang magiging replacement ni Abel, sapagkat sa linya ni Seth, sa lineage ni Seth, doon manggagaling ang Mesias. Doon nanggaling si Abraham. Doon manggagaling si Noah. Hallelujah. So kaya na feature doon yung pangalang Seth. Hallelujah. And Adam was 130 years old when Seth was born. Hallelujah. Imagine that, Paano mo sasabihin na hindi sila nagkaanak ng marami? Ang babae, once na nagme-mens na, 15 years old, pwede ng mga anak, 'di ba? So, meron silang mga anak, pero ang importance din lang kasi is dahil kay Seth manggagaling ang the coming Messiah. Hallelujah. Amen. So, Adam was 130 years old when Seth came to their life. And then, after Seth, nabuhay pa siya ng 800. So, 930 years si Adam, So, ang dami pa niyang mga naging anak. So, and to Seth, sa verse 26, and to Seth, Enos was born. Now, and in this was time, sabi dito, and this was the time that men began to call upon the name of the Lord. Now, ilang taon si Seth nung naipanganak si Enos na kanyang anak? Seth was 105 years old when Enos came into his life. Hallelujah. So, ibig sabihin, hindi rin natin masasabi na si Enos lang ang anak ni Seth. Marami na silang mga anak kasi 105 si Seth nung dumating si Enos. But, again, bakit dito na feature ang pangalang Enos? Sapagkat sa panahon ni Enos, nung dumating si Enos, tsaka naman nakarealize ang tao that they need, hallelujah, to call upon the name of the Lord. Bakit kaya? Because men realize that it is empty. Empty ang buhay nila kapag hindi sila tumawag sa ating Panginoon. Jeremiah chapter 33 verse 3, ang sabi ng ating Panginoon, "Call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that thou knowest not." Kaya nga mga kapatid, dumating sa punto na ang tao, sabi nga rito sa Tagalog, ang sabi rito sa Tagalog ay ang mga tao, that men kasi dito ay plural. So ibig sabihin, sa panahon ni Enos, sa panahon ni Seth, ang mga tao ay tumawag na sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Amen! Sapagkat kung ating babalikan, 130 years old si Adam nung pinanganak niya si Seth, plus 105. So, ibig sabihin, 235 years old si Adan. Hallelujah! Nung ang mga tao ay nanumbalik na at tawagin na ang ating Panginoon. Mahabang panahon na hindi sila nakatawag sa ating Panginoon. Mahabang panahon na sila ay nag-wonder. Siguro naisip na nila dito, naisip ni Adan na kailangan na niyang i-disciple. Hallelujah! Ang kanyang anak, sapagkat ayaw na niyang maulit-ulit ang history. Ano ba yung history? Pinatay ni Cain si Abel. Nagkaroon ng kaguluhan sa pamilya sapagkat hindi na disciple ang kanyang mga anak. Hallelujah. Napaka-importante po mga kapatid ang role ng isang magulang para mag-set ng example to pray. Hallelujah. Kasi kahit na hindi mo sabihin sa iyong mga anak, pag nakikita ka niya kung anong ginagawa mo, gagayahin ka niya. Kaya nga, bad or good, ay ginagaya ng mga bata. Kaya we as parents should set an example to have a good, yung mga moral na gagawin natin, sapagkat
mas malamang yung ating ginagawa kaysa ating pangangaral sa ating mga anak. Amen? Kaya nga dito nakita ni Seth na si Adan ay siguro nananalangin. Hallelujah! Kaya sa panahon din ni Enos, ay si Seth at ang mga tao ay tumawag na sa ating Panginoon. Siguro, alam din ni Seth kung ano yung history ng kanyang pamilya sapagkat ganoon naman talaga ang aking pamilya din ay inaalam ko din kung anong history nito. Hallelujah. Kaya at ayaw natin, 'di ba? Tayo mga magulang pag yung naranasan natin, ayoko nang iparanas sa aking anak. Kaya minsan nai-spoiled na ang anak. Ayokong maranasan nila yung naranasan ko. So the same thing din na si Adan ay ayaw niyang maranasan ang kaguluhan, ang pagpatay, ang strife sa pamilya. Kung kaya dinisciple niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak sa panahon ni Seth. Hallelujah! Kaya nga sabi rito sa Genesis chapter 4 verse 26, and to Seth, hallelujah, ulitin natin, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. Ikaw kapatid, kamusta ka? Kailan ka nagsimulang tumawag sa ating Panginoon? Naaalala mo ba kung kailan ka tumawag sa ating Panginoon? Kung kailan mo na-encounter ang ating Panginoon? Napakahalaga niyan kapatid, na tandaan natin kung kailan natin na-encounter ang presensya ng ating Panginoon, yung date nito, kung ilang taon ka ng mga panahon na yon, sapagkat meron po siyang essential siya sa buhay natin, sapagkat dito natin makikita kung ilang taon ka na ba na naglilingkod sa Panginoon, ilang beses mo na ba naranasan ang pagtugon ng ating Panginoon sa ating mga panalangin. Kaya nga, kung babalikan natin ang Matthew chapter 6, mismo ang ating Panginoong Jesucristo ay nagturo ng tamang panalangin. Ano ang tinuro niya? Sabi niya, Ama namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, kailangan natin acknowledge ang ating manlilikha na nasa langit. Hallelujah! Kailangan natin siya sambahin. Ano pa? Gusto mong humingi? Humingi ka. Sabi niya, bigyan mo ako ng aking kakainin araw-araw. Hallelujah! It's a part of a prayer. Amen? Sabi nga kaya ka wala kasi hindi ka nanghihingi. Amen? Kami patawarin. Kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. That is a thing. Na noong unang panahon, nung hindi pa nagkakasala, wala namang paghingi ng tawad. Wala namang paghingi sapagkat Eden is a place where everything is provided, where everything is sufficient, and the Lord God is with them. Kaya mga kapatid, the first prayer, Genesis chapter 4, verse 26. Shalom. Magandang hapon sa inyo. Nawa ay na-blessed kayo. Nawa ay kayo ay may natutunan. At kung may natutunan kayo, you will share this video para din naman yung iba ay may matutunan din. Amen? Maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa susunod po na broadcasting, ay samahan niyo po ako every Monday. All about the first live broadcast. This is Pastora Marchil Eve Elehorde, and thank you for watching. Shalom.